naglilingkod ng tama. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay January 6 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa balitang nasyonal, 6.7 trillion pesos na 2026 national budget pinirmahan na ni Pangulong Marcos. Paalala ng Pangulo, politiko bawal mamahagi ng ayuda. Philippine National Police nakaalerto sa protesta sa US strike laban sa bansang Venezuela. Sa balitang lokal, zero indiscriminate firing, stray bullet and firework fatalities na itala sa lungsod ng Dagupan. Sa bayan ng Bayambang, Mayor Nina Quiambao may sorpresang raffle para sa mga empleyado ng munisipyo. Sa balitang pampalakasan sa tennis, Iyala at partner na si Jovic, sinibak sina Williams at Svitolina. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Matapos ang halos isang linggong pagbusisi, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 2026 national budget. Ang paglagda sa 6.793 trillion pesos na budget para sa taong ito ay ginanap sa Ceremonial Hall ng Malacanang kung saan dinaluhan ito ng mataas na opisyal ng gobyerno, mga senador at mga kongresista. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi nito na ang nilagdaang Republic Act No. 12314 o General Appropriations Act para sa fiscal year 2026 ay magsisilbi para sa mga tao. Naka-align aniya ang nasabing budget sa medium and long-term development plans at visions na sumasalamin sa investment sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, ang 2026 budget ay magpapanatili sa momentum para sa reforma sa edukasyon, health, protection, food security, social security at job creation. Makakatanggap ang edukasyon ng pinakamalaking alokasyon na 1.4
trillion pesos. Napopondohan ang teaching at non-teaching plantilla position sa mga pampublikong eskwelahan, promosyon at reclassification ng mga guro at construction ng mga classrooms sa buong bansa. Mahigpit na ipinagbabawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga publiko na sumama o makilahok sa pamamahagi ng tulong pinansyal sa publiko. Ang kautusan ay ginawa ng Pangulo matapos nitong lagnaan ang 6.793 trillion pesos na 2026 General Appropriations Act. Ito ay para masiguro na ang bawat piso ay direktang mapupunta sa mga tunay na benepisyaryo at maiwasan ang patronage. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi nito na ang pambansang budget para sa 2026 ay dapat gamitin lamang sa paglilingkod sa sambayan ng Filipino at hindi kailanman para sa pampolitikong impluwensya. Giit pa ng Pangulo na walang bawas, walang kulang ang mga programang pantulong na dapat ipatupad sa pamamagitan ng wastong pamamaraan para maprotektahan laban sa patronage politics. Handa na si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III na kastiguhin ang mapasaway na traffic enforcers kasabay ng pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ito ay matapos na formal na tanggapin ni Torre ang kanyang bagong pwesto sa MMDA kung saan tututukan nito ang operasyon ng ahensya. Sa isinagawang press briefing, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na lahat ng operasyon na may kinalaman sa MMDA ay pangangasiwaan ni Torre habang nakatuon naman siya sa administrative at planning aspect ng MMDA. Prioridad dito ang pagdisiplina sa mga traffic enforcers at pagrepaso sa traffic management ng mga lugar na abala tulad ng Marcos Highway at Commonwealth Avenue. Bukod sa pagiging general manager, magsisilbi ring spokesperson ng MMDA si Torre. Kasabay ng pagsusulong ng disiplina sa kalsada, mahigpit na ring ipatutupad ng Philippine National Police o PNP ang batas laban sa paggamit ng maiingay na tambutso ng mga motorsiklo. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., inatasan na niya ang Highway Patrol Group o HPG at lahat ng Police Regional Offices na mahigpit na ipatupad ang umiiral na mga batas at lokal na ordinansa laban sa illegal na modification ng mga sasakyan upang maiwasan ang selective enforcement. Ayon kay Nartates, panahon na upang higpitan ang pagpapatupad ng batas laban sa mga motorsiklong gumagamit ng open pipe at illegal na modified muffler o tambutso na nakakaabala at nakakaperwisyo sa publiko. Binigyan din ni Nartates na ang paggamit ng open pipe ay hindi dapat ituring na simpleng issue lamang sa trapiko dahil direktang maapektuhan nito ang kaligtasan ng publiko, kaayusan ng komunidad at usapin ng noise pollution lalo na sa mga residential na lugar. Inanunsyo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakatakdang maglunsad ng 3 bagong programa ngayong 2026. Ang kagawaran o ang DSWD na layong magkaroon ng karagdagang iba't ibang tulong at social protection services sa mga Pilipinong nangangailangan. Kabilang sa mga bagong programang ilulunsad ng DSWD ay ang psychosocial support at iba pang interventions para sa adolescent mothers at kanilang pamilya sa ilalim ng proyekto na Protect Teen. Ang Protect Teen ay ang psychological-centered support program ng DSWD na tututok sa mga hamon o multifaceted challenges na kinakaharap ng adolescent mothers o mga batang ina na layong tulungan silang malampasan ang kanilang pinagdadaanan at kalaunan ay maging isang produktibong mamamayan.
Ang isa pang programa ay ang Project Aruga na isang community-based initiative na susuporta naman sa mga kabataang may disabilities o kaya may kapansanan at ang kanilang mga pamilya. Layo nitong makapagbigay ng financial assistance sa iba pang support services sa magiging benepisyaryo ng programang ito. Sa lungsod ng Maynila upang masiguro ang kaligtasan ng publiko, partikular ng mga deboto. Sinuspindi na ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang klase sa lahat ng antas, trabaho at gobyerno sa kapistahan ng Nazareno sa Biyernes, January 9 sa inilabas na Executive Order No. 1 Series of 2026. Ipinaliwanag ni Dumagoso na ang suspensyon ay para makalahok sa translation ang milyon-milyong mga deboto. Nasa desisyon naman ng mga private companies ang suspension ng trabaho. Naglabas din ng Executive Order No. 2 Series of 2026 ang alkalde na nagpapatupad ng liquor ban sa January 9 sa loob ng 500-meter radius ng Quiapo Church at rota ng translasyon. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Dumako muna tayo sa balitang internasyonal. Binalaan ni US President Donald Trump ang bagong leader ng Venezuela na si dating Vice President Delcy Rodriguez na maaaring itong magbayad. Binalaan ni US President Donald Trump ang bagong leader ng Venezuela na si dating Vice President Delcy Rodriguez na maaari ito magbayad ng napakalaking kapalit o parusa na posibleng mas mabigat kaysa sa sinapit ni dating President Nicolas Maduro kung hindi siya gagawa ng tama sa kanyang pamamahala. Ginawa ni Trump ang pahayag sa panayam ng The Atlantic kasabay ng pagharap ni Maduro sa korte nitong Lunes. Kinasuhan ng US si Maduro ng drug trafficking at paggamit ng armas sa iligal na gawain na tinawag na pinuno ng isang narco-terrorist na rehimen na maariing itinanggi ng una. Samantala, kalmado si Rodriguez sa kanyang unang pulong ng gabinete noong linggo at nanawagan din ng kooperasyon sa pamahalaan ng US para sa proyektong magdudulot ng kaunlaran para sa lahat. Iginit naman ni US Secretary of State Marco Rubio na hindi nakikipagdigma ang US sa Venezuela matapos ang inilunsad nilang airstrike sa Caracas noong Sabado na nagresulta sa pagkakaaresto kina Maduro at ng kanyang asawa at paglipat sa kanila sa US. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa Police Regional Office 1, pinangunahan ni Police Brigadier General Dindo Reyes, ang Regional Director ng PNP, ang observance ng 32nd Ethics Day na ginanap sa Camp Brigadier General Oscar Florendo sa San Fernando City, La Union. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng mga command group, mga regional staff kasama ang mga personnel ng Police Regional Office 1. Ipinaalala ang patuloy na commitment ng bawat isa sa integrity, professionalism at ethical conduct sa kanilang pagsasagawa ng kanilang duties and responsibilities. Sa nasabing selebrasyon, 10 police officers mula sa iba't ibang provincial police offices kasama ang Dagupan City Police Office, Regional Mobile Force Battalion 1 ang binigyan ng pagkilala para naman sa kanilang exemplary good deeds na nagpapakita sa dedikasyon ng PNP sa pagsilbi sa komunidad at sa pagkakaroon nila ng honor at integrity. Samantala, isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office ang 32nd PNP Ethics Day celebration kahapon, January 5, 2026. Ang selebrasyon ay nakaangkla sa temang integridad at disiplina, pundasyon ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman tungo sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Sa talumpati ng panahon pandangan na si Assistant Provincial Prosecutor Attorney Jeffrey Katunggal, sinabi niyang masakit sa kanyang damdamin ang nararanasan ng mga pulis na tila pinaglalaroan ng mga sibilyan at napakadali ang pagsasampa ng kaso sa kanila na kung minsan ay gawa-gawa lamang. Aniya, maaaring nangyari ito dahil sa nakalipas na mga pangyayari ay nabahiran
ng masama ang imahe ng PNP. Mabuti na lang aniya at sa pamamagitan ng mga hakbang ng pamahalaan ay naibalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis. Isa sa mga highlights ng Ethics Day celebration ng Pangasinan Police Office ang paggawad ng pagkilala sa mga pulis na nakagawa ng mabuting gawain bukod sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ang Ethics Day celebration ay alisunod na rin sa National Headquarters, Circular No. 94001 at ginagawa upang bigyan diin ng pagkilala, pagpapahalaga at pagsasabuhay ng PNP Code of Professional Conduct and Ethical Standards. Sa bayan ng Bayambang, naghatid ng panibagong saya at sorpresa sa mga kawani ng munisipyo si Mayor Nina Jose Quiambao sa pamamagitan ng isang raffle matapos ang unang flag raising ceremony kahapon sa pagsalubong ng bagong taon. Ipinamahagi ang iba't ibang kapaki-pakinabang na gamit sa bahay kabilang ang 107 na automatic umbrellas, 100 na tumblers, 115 na bath towels, kasama ang mga gamit sa kusina kagaya ng glassware, electrical kettles, electric meat grinders, flat irons, at iba pang mga gamit sa loob ng tahanan. Pinakatampok sa mga premyo ang washing machine na napanalunan naman ni John Carlos Sarmiento ng Regional Health Office o Rural Health Unit 1 at isang Smart TV na napunta naman kay Mamerto Perez ng RH1. Ayon sa pamunuan, ang inisyatibong ito ay sa pagbubukas ng bagong taon ay isang pasasalamat at pagpapahalaga sa sipag at dedikasyon ng mga lingkod bayan at paalala na ang taon ay sinisimulan ng may saya, malasakit at pagkakaisa sa serbisyo pampubliko. Sa bayan ng Calasiao, patuloy pa rin sinasagawa malawakang clean-up operation ng mga spaghetti wirings at obsolete utility posts ng bayan. Ayon kay Mayor Patrick Agustin Karamat, ang inisyatibong ito ay naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan at mapanatili ang kayusan sa kanilang mga lansangan. Sakop na operasyon ang Calasiao-San Carlos Road o Villamil Bridge hanggang Jollibee Intersection, Barangay Lasip Road, Barangay Gabon Road mula Amco hanggang Gabon Bridge, Poblacion Area, Barangay Nalsian hanggang Barangay Ambunao Road. Patuloy daw ang pamahalang lokal sa paggawa ng mga hakbang para sa mas maliwalas at ligtas na Calasiao. Iniulat naman ng Dagupan City Police Office o DCPO na naging successful ang na makuha ang zero incidents ng indiscriminate firing kasama na ang dahil naman sa effective na strategic deployment ng mga police officers sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Dagupan. Nakamit ng Dagupan City Police Office ang milestone na ito sa selebrasyon ng New Year at nakuha ang zero reported injuries mula sa stray bullets at o kaya mula naman sa mga fireworks dahil naman sa kanilang isinagawa na Oplan Bandilyo. Ito ay kasama nila ang barangay officials at iba pang mga miyembro ng komunidad. Ayon kay Police Colonel Orly Pagaduan, OIC City Director ng Dagupan City Police Office, kasama sa dahilan kung bakit naging successful ang kanilang operasyon ay dahil naman sa mahigpit na implementasyon at paalala sa mga police officers sa one strike policy ng Chief PNP. Sa lungsod ng Alaminos, sa maayos na pangangasiwa ng Business Permit and Licensing Office o BPLO sa pamumuno ni BPLO Chief Bernard Capitle, isinagawa ang unang flag raising ceremony ng pamahalang lungsod ng Alaminos para sa taong 2026 kahapon sa Plaza Marcelo Chabe. Bahagi ng programa ang pagkilala sa managwagi sa Intercollegiate Athletic Competition 2025 at LGU Olympics 2025 bilang pagbibigay pugay sa pinamalas na kahusayan, disiplina at diwa ng pagkakaisa ng mga kalahok. Ginawa na ng Blue Team bilang overall champion ng LGU Olympics matapos mangibabaw sa iba't ibang kategorya ng palakasan at mga aktibidad. Ipinabatid din sa publiko ang pagbubukas ng aplikasyon para sa libreng kasal 2026. Ganyan din ang pagsisimula ng business permit renewal para sa mga negosyante ng lungsod. Kasabay nito, binahagi rin ang impormasyon ukol sa Miss 100 Islands 2026 North Central Luzon screening na inaasahan magsisilbing daan sa pagpili ng mga kinatawa magtataguyod ng kagandahan, talino at mayamang kultura ng rehiyon. Samantala, tumanggap ng mga grocery items ang ilan sa mga business owners mula sa pamahalang lungsod bilang insentibo sa pagiging maagap sa pag-renew at pagproseso ng kanilang business permits sa Business One Stop Shop o BOSS kahapon.
Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nagparamdam agad ng lakas sina Alex Ayala at Iva Jovic matapos gulantangin ang veteranong sina Venus Williams at Elina Svitolina sa pamamagitan ng 7-6, 6-1 para umusad sa quarterfinals ng ASB Classic Doubles kahapon sa New Zealand. Hindi naging madali ang first set para kina Ayala at Jovic. Kinailangan ng dalawa ng magbanat ng buto para pigilan sina Williams at Svitolina. Hawak na ni Williams at Svitolina ang 6-5 kalamangan, subalit hindi agad sumuko ang tandem ni Ayala at Jovic. Nang humataw ang mga ito ng matatalim na serves at solidong atake para maipwersa ang 6-all at kalaunan sila ay nanalo. Samantala sa volleyball naman, tuloy ang rebuilding ng Creamline Cool Smashers para sa 2026 season ng Premier Volleyball League. Nagpaalam na ang Cool Smashers kay setter Mafe Galanza na ika-4 na miyembro ng team na hindi na masisilayan sa pagsisimula ng bagong season ng liga. Isa si Galanza ang nagsisilbing backup ni Kyle Negrito sa setter position habang wala ang veteranong playmaker na si Gia Morado de Guzman. Si Mafi Galanza na isang licensed teacher ay nagdesisyon na siya ay magtuturo na. Sumanyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Oras sa alas 5:23 ng umaga. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po ng umaga at sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez Yadaw. Ngayon po ay January 6, Three Kings. Ayan, happy birthday kay retired General Haris Fama, kay Attorney Harry Kagampan, kay Sharon Cuneta. Si Sharon, ano siya? January 6, sabi nga niya noon sa isang interview, buti na lang ang nanay niya, magulang niya, hindi siya pinangalan ng Melchora o Baltasara. Sino yung isa? Gaspara. Sharon siya. Pero hindi lang yun yung pangalan niya, parang mahaba yung pangalan niya. Birthday din ni Zoe Zehan. Ngayon. At birthday din ni Melchor. Ni Sumalangit Nawa. Sige. Birth anniversary ni
Melchor Manantan. Kung buhay pa siya, ano na siya, ilang taon na? Parang 5 years na rin. Mga 88 na siya dapat. Ayan. At araw, dati sineselebrate yung Three Kings. Pero ngayon parang ibang araw na yung Three Kings. Parang napagod Parang naging January 3. napagod ang mga tao sa mga selebrasyon. Ay, sa haba ng bakasyon. Oo, hindi na siya sineselebrate itong Oo. Three Kings. Pero kapag ka Three Kings ngayon, araw pa rin ng bigayan, Makati ang kamay ko. Pagpasok ko dito talagang todo kate. Ayan. Pero good morning po muli mga kaibigan. Ang taya ng panahon ayon sa PDRMO, ang lagay ng panahon northeast monsoon, ang kasalukuyang umiiral daw sa ating lalawigan. So wala nakataas na gale warning, bigla na gano'n pag-asa. Pero inaasahan ng malakas na alon na maaaring umabot ng 13.12 feet. Mula pa nung bagong taon, malalaki ang alon. Pero nung that time, parang merong ilang bahagi ng Visayas or Mindanao na may bagyo at may mga reports ng pagbaha. Sana naman, nakakabahala, no? Pagpasok ng taon, isipin mo, nako, summer na. Nako, tag-ulan na. Sabay sila So ngayong kahapon Lunes, syempre nga flag raising ceremonies, yung iba pagkuha, binanggit mo na rin kahapon, pagkuha ng sedula, paglakad ng mga iba't ibang mga mga dokumento, pagproseso ng mga license, permits, at iba't iba pa, yung sigurado punong-puno ang mga bangko dahil nga ang haba-haba nga ng bakasyon. Sa Alaminos, ang kanilang pakulo, yung grocery items daw sa mga maagap proseso ng kanilang business permits sa Business One-Stop Shop o BOSS. Tumanggap sila ng groceries. Ayun yung mga pinakamabilis. Lahat po ng mga local government units, kumbaga may kanya-kanyang mga pakulo para naman lalo nilang mahikayat ang mga negosyante na mag-renew ng kanilang mga permits ng maaga. Pero expected po yan, yung mga pila at syempre sa mga barangay, kailangan din ng barangay clearance. Kaya sana aktibo ang mga barangay officials, lalo ang mga barangay captains na wag muna ho kayong magbakasyon. Tulungan nyo muna yung mga negosyante na makapakuha ng mga papeles na kailangan nila sa barangay. Pero may nakita akong schedule dito, scheduled maintenance ng Dagupan Electric Corporation o kaya DECORP. Nakalagay kasi dito, January 5 hanggang 13, 2026. Bakit balik ng balik yung isip ko sa November? January na. So, ngayong araw, ang affected area, so ibig sabihin may power interruption. Alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, 7 hours, ang affected area ay bahagi lamang ng Lukaw, Barangay Lukaw sa D24F1, FI1. Mayroong scheduled maintenance. Ang purpose nakalagay dito ay tapping and energization of new primary line extension. At saka bukas naman, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, 7 hours din yan, power interruption. Affected area ay bahagi lamang ng Barangay Pugo Grande, specifically sa Sitio Sagur. Ang purpose ay reconductoring of secondary line. Ayan, abiso po yan mula sa DECORP. Tignan din natin mamaya ang mga abiso naman mula sa Sinpelco, Central Pangasinan Electric Cooperative, para maging updated po kayo. Pero paalala natin, kasi di ba yung last December, hindi nag-issue ng notice of disconnection ng DECORP. Yan, okay, mabibigla, biglang dalawa-dalawa notice nyo, malaki na kaagad. Kaya paalala, yan, simulan nyo na magbayad. Pero sigurado ko mahaba ang pila sa lahat ng mga business establishments niya, mga DECORP, ayan, pagbabayad ng mga bills at kung ano pa. Pero kapag hindi naman masyado matraffic, Parang, hindi. Parang, kahit na first day ng back to school, hindi naman siya matraffic. Ayan, at kahapon din, isinagawa po ang 32nd PNP Ethics Day celebration ng Pangasinan Police Provincial Office, at ilan ang ginawaran nila ng pagkilala
yung mga mga magandang nagawa nila. Parang balik-balik naman tong aking magpahinga lang ako ng dalawang araw. Bagong taon na. Madali na akong mahipan lang ng konting bumbunan ko kasi manipis na dito. may iba lang ng konti. Ayan. Na uubo na tayo. So, ilan sa mga binigyan nila ng pagkilala, sina Police Lieutenant Colonel Leonard Paredes ng Force Company ng PMFC. Yun yung kahapon, yung C. Force Company First PMFC. Ito yung dating PMG. Ano na kami PMG? Police Mobile Group. Ayun, Police Mobile Group. Dali lang nuno, di ba? Police Mobile Group, ganun lang kasimple. Ginawa nilang PMFC. Pinahirapan pa yung pagbanggit. Ayan, Provincial Mobile Force Company. Certificate of Commendation yan is awarded to Provincial Mobile Force Company na tinanggap nga ni Police Lieutenant Colonel Leonard Paredes ng Force Company of First PMFC for demonstrating exceptional compassion and selflessness to the successful conduct daw ng outreach program sa Sitio Sabangan, Barangay Buboy, Agno, Pangasinan noong December 22 despite the numerous onslaught of super typhoons in the province of Pangasinan. Yan. Nabigyan din ng Certificate of Commendation si PCMS. Sige nga. Hanapin ulit. PCMS. Police. Master Sergeant yung MS. Police. PCMS. Ito yung mga Police Chief Master Sergeant. Yun. So, meron siyang chief. Si Danilo Milet ng Season Police Station for demonstrating an exceptional compassion and selflessness by extending assistance to motorists whose vehicles, ayun, sumabog yung okay, mga ganito, no? Although, trabaho naman nila yun, at least kinikilala yung kanilang mga ginawa. Yung sumabog daw yung gulong niya, no? October 24, 2025. So, yung pagtulong nitong police dito sa nasabugan ng gulong na isang motorista. At ganun din ang binigay daw na commendation kina Police Senior na to. PSSG. Police Senior Sergeant Gibson Busakay ng season. 3 silang tumulong. Kasi pare-pareho yung commendation na binigay. Sabay-sabay sila. Kasi syempre yung isang police hindi naman niya kayang mag-isang tanggalin yung Body-body sila. At saka si Police Staff Sergeant. At saka si Patrolman Earl Jan Marquez ng Season Police Station. Alam nga, masaol mo, no? Sa kisidanda, talurara. At binigyan din ng commendation si Police Senior Sergeant Gilson Pagsulingan ng Basista Police Station for demonstrating exceptional compassion and selflessness by providing essential food assistance and distribution. Namigay siya ng pagkain at saka reflectorized vest sa mga members ng Badyaw community noong September 5. Ulit project to. Ayan. At si Patrolman Marben Maramba ng Burgos Police Station, nagbigay din siya ng pagkain sa mga indigent people ng Municipality of Burgos on November 26, 2025. Yan. Ito yung mga magagandang at least kinikilala yung ginagawa nila. Siyempre, may kasama siya, hindi siya mag-isa. Sa Burgos, kasama niya si Police Corporal Anthony Mores at binigyan din ng certificate si PMS. Sige, hanapin mo. Mag-print nga tayo. MS, Master Sergeant. Yung E. Master Sergeant na yun eh. PE. May Police. Sige. Saldi Martinez. PEMS, Saldi Martinez. Police Executive Master Sergeant. Di ba ang hirap Kailangan haba, no? Police Executive. Parang ngayon ko lang narinig to executive. Parang ang dali lang i-memorize nun. Pero nung na-memorize na ng lahat, iniba na naman nila. Police Executive Master Sergeant Saldi Martinez ng San Jacinto Police Station, namigay din siya ng assistance to a young lost individual with special need
na natagpuan niya sa kalsada. Tinulungan niya. Okay, congrats. Congratulations sa mga pulis and maraming salamat. Yan. Sa San Jacinto kasama niya si Police Master Sergeant Jackie Magcalas at saka si Patrolman Kiefer Jan Cernit. Ito yung mga nasa lansangan, sinasabi nga nilang police visibility. So, kung ano yung nakikita nila. Oo, agad mabilis, may mabilis na magre-responde. Sila yung mga tinatawag po na dahil andun sila sa area o kaya malapit sa area, sila yung mga first responders, and then tatawag sila ng tulong mula naman sa kanilang PCP o mula sa kanilang police station. Yung iba naman, on the spot, nakikita nila, nag-a-assist sila. Mhm. Hindi rin naman maganda tignan, papanoorin mo lang naman yung yung nasiraan, kantura, nung mula bantay mo, hindi rin magandang tignan. No, visibility. Pero muli, congratulations. Natapos na yung kanilang coronation actually nung January 3. Pero congratulations sa Queen, Miss Lingayen 2026, si Miss Jewel Ejen Rivera. Siya po yung nanalong Miss Lingayen 2026 mula sa Barangay Libsong West. Samantalang Miss Lingayen Tourism, si Miss Althea Joy Estrada. Ng Kapandanan, si Miss Lingayen Environment mula sa Barangay Manibok, si Jenny Peralta. First runner-up si May Vivian Ventayen ng Barangay Poblacion at saka si second runner-up naman mula sa Barangay Sabangan, si Miss Jasmine Escanio. And syempre, congratulations sa isa sa mga naging abala, ang punong abala, si Tourism Officer May Viray Ruedas. Ayan, ng Lingayen. Congratulations. Susunod na dyan yung iba pang mga bayan kagaya ng Villasis sa kanilang Fiesta at Talong Festival po sa Rubio, parang halos sabay. Fiesta rin po nila, hindi lang natin sure kung magsasagawa sila ng festival din nila. At syempre susunod after that, Binmali. Sunod-sunod na yan, puro mga fiesta. Pero ang inaantabayanan at palaging tinatanong, matutuloy ba ang barangay election? 'Di ba ngayong taon yung barangay election? Matuloy man o hindi, dapat maging masipag ang mga barangay officials, lalo na ang barangay captain, di po ba? Tingnan nga natin kung matutuloy. Barangay election 2026. Nadagdagan yung kanilang stay dahil na-postpone nga. Pero saan ko ang kabataan elections? Science in Toldo. Ayan. Ipinospone nga itong barangay and SK elections sa taon na to. So, ito ay matutuloy na base naman sa Republic Act number 12232 na kung saan ipinospone yung December 2025 barangay and SK election na i-move yan sa unang Lunes ng buwan ng Nobyembre. Kaya tuloy na tuloy po yan. At dahil naman dito sa Republic Act, sa batas na to, 12232, ang regular barangay and SK elections after nung November 2026 ay every 4 years na. So, nadagdagan ng isang taon. So, 4 years na, tapos ilang terms? 2 terms lang? No, shall 3 consecutive. Etong bagong pirma na batas, bagong batas, yung term of office ng elected and barangay officials shall be 4 years. Yan yung isang term. No elective barangay official serve for more than 3 consecutive terms in the same position. 3 terms din. And the law stated that no elective SK official serve for more than 1 term in the same position. So yung SK, kasi over age sila kasi tatanda na sila. Oo. So, 1 time lang sila. 1 time lang. Okay din yung barangay officials kapag maganda yung ginagawa niya na magtagal. Pero kapag naman nakikita mo lang siya kapag election ay dusa. Ito barangay. Nakalagay pa dito sa batas na to na yung mga incumbent barangay officials na sa kasalukuyan nasa 3rd consecutive term na, hindi na sila pwedeng tumakbo sa November 2026. Last term na nila. Hindi sila pwede magpahinga. Pwede silang magpahinga. Pero hindi silang mag-file at sabihin, kasi bagong yan,
bagong batas at pang 4 years. Hindi na pwede. Basta last term nyo na ngayon. Pahinga na lang kayo. Bigyan sila ng 4 na taon. Oo. Haba nun para sa kanila. Oo. Kung Habang buhay pa sila. O kung ganado pa sila. O kung na-miss. Kasi meron ganun eh. Meron yung matagal na magbabakasyon. Tapos pagbalik nila, ang tamad-tamad nila. Pagbalik nila, na-miss sila ng kabarangay nila, iboboto pa rin nila. Ayan, akala nila nagbago na. Yung Hindi, kasi ang pareho din. pag-campaign niya, yung last week ng campaign period, lalo na yung last 2 days. Oh, ayan, kurung-kurung Lara. Yun yung campaign. Di ba? Yung iba natatandaan nila yung mga ibinigay na 50, 100, 200. Nakalimutan na kung ano yung deeds, good man o kaya bad, na nagawa nila during their terms. Anong incumbency. Pero, yun po tuloy na tuloy po. Yung barangay and SK elections, dapat lang naman, ang haba na po ng ano niya. Kaya nga eh. May mga nagtatanong nga eh. Yan. Good morning. Nakita ko nga pala kahapon si punong barangay Maramba. Yan. Yung sa kila Bunaan Bukig. Sis Marites. Sa Bacayao Norte. Ayan, yun yung lagi kong hirap kong nakakalimutan palagi yung pangalan ng kanilang Bacayao Norte o kaya, pag ako naman interchange ko yung Bacayao Norte at Bacayao Sur. Oo, yung Bacayao Sur, ito po yung katabi ng Kalasyaw. So yung Bacayao Sur, doon si Dina Ferreira. Bacayao Sur, malapit siya sa Kalasyaw. Katabi niya. Ayan. Pero mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Ganap na pala 5:43. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Popo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:45 na po. Tingnan po natin yung itong schedule naman mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ngayon po ay January 6, Martes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, power interruption, pero ang affected area lang ay itong sa may San Carlos City
sa Lilimasan, Purok 6, Purok 7, Sitio Manandag, Baga, Sitio Cabulaw. So 2 barangay pero sitio lang yung affected. Ayan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang purpose ay right of way clearing by Senpelco contractor. And bukas, January 7, ganun ding oras. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang affected areas naman sa San Carlos City ay ito lang, Barangay Mistiso, sa Tubag, Sitio, Bakaan. Right of way clearing by Senpelco contractor. Mukhang ito yung mga na-schedule na ng ba't ibang electric companies at electric cooperatives. At ang ginagawa nga nila by portion lang, like sa isang barangay, hindi nila tinatanggalan ng power yung buong barangay, kundi yung sitio lang kung asan yung poste na kanilang aayusin. Para hindi maraming maabala. Kahapon naman nakita natin si Councilor, ang sipag din itong si Councilor Russell, hindi kumbaga sa Simorio. hindi sayang yung pagboto ng kanyang mga kababayan sa sa kanya, kasi nakita nga natin yung sabi ko bakit para sila nagsiswimming pero ilog tsaka gabi. So sabi ko ano yan? So anong hinahanap? So sabi ko anong hinahanap? Yun nga, hinahanap nga daw nila yung nalunod. Tapos nag-stock ako sa account niya at nakita natin kahapon din yung kanilang regular session. So nag-privilege speech siya. Basahin natin yung kanyang privilege speech. Sabi niya, ako po ay tumatayo ngayon sa pribilehiyong oras na ito upang ipabatid at bigyan diin ang isang malungkot at masakit na pangyayari na naganap kamakailan sa ating bayan, ang insidente ng pagkalunod sa Angalacan River sa Barangay Inlambo. So 3 magkakaibigan ang naligo sa nasabing ilog. Sa kasamaang palad, sila ay inanod. 2 pinalad na mailigtas, subalit yung isa ay binawian ng buhay. Siya ay si Dave Balanon, 17 years old, isang kabataan na may pangarap, may kinabukasan, ngunit maagang kinuha sa atin ng isang trahedya. So sabi niya, bilang isang lingkod bayan at bilang chairperson ng Committee on Public Information and Mass Media, nais kong pabatid na personal po ako naroon sa buong oras ng insidente. Nasaksihan ko ang hirap, pagod at determinasyon ng ating mga responde. So lubos po ako nagbibigay pugay at saludo sa Mangaldan Quick Response Team at sa Mangaldan PNP sa kanilang agarang pagtugon at sa sinagawang search and retrieval operation. Hindi matatawaran ng kanilang sakripisyo, tapang at malasakit para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Kasi gabi yung naghahanap sila. So maraming salamat po sa inyong walang sawang serbisyo. Gayunpaman, nais ko rin bigyan diin ang isang masakit na katotohanan. Paulit-ulit na po ang paalala ng ating lokal na pamahalaan na iwasan ang pagligo sa Angalacan River dahil sa panganib na dulot nito, lalo na kapag malakas ang agos. May mga babala na, may mga anunsyo na, may mga paalala na. Ngunit sa kabila nito, meron pa rin mga pasaway. Hindi po sapat ang paalala lamang kung hindi ito pinakikinggan. Hindi po sapat ang ordinansa kung hindi ito sinusunod. At hindi po sapat ang pagluluksa kung wala naman tayong natututunan. So, ang insidente nito ay hindi lamang isang trahedya. Ito ay isang babala. Babala na kailangan nating paigtingin ang information drive, mas palawakin ang dissemination ng tamang impormasyon at pag-isipan kung kinakailangan na ba ng mas mahigpit na hakbang para maprotektahan ang ating mga kabataan at mamamayan. So, sa puntong ito, nakikisa po ako sa pamilya ni Dave Balanon sa kanilang matinding pagdadalamhati, walang salita makapawi sa sakit ng pagkawala ng isang anak. Ngunit naway magsilbi itong paalala sa ating lahat ng buhay ay sagrado at hindi dapat isugal. Ayun. Maraming salamat, Councilor Russell Simorio. At yung tama yun, yung paalala, lalo na yung mga kabataan kasi, picnic, barkada, labas, lalo na paggabi, kahit kung minsan kabisado nila yung lugar, pero hindi masasabi kasi yung aksidente, kung ano yung mga mangyayari. Nakakalungkot na yung ganyan. Masaya silang pupunta sa isang lugar pero malungkot na uwi. Yang ilog ko minsan kalmado, di ba? Tapos meron yung biglang raragasa yung ilog. Kaya kung minsan akala mo para mas okay sa ilog, pero para mas okay pa rin sa dagat. Kasi sa ilog, napansin ko nga dito dun sa Tondaligan, kahit malalaki yung alon, kahit maalon, low tide naman,
So, kumbaga malayo siya. So, ang hahampas na lang yung tail of the alon. Ang dami pa ring naliligo. Pero andun naman, very aktibo naman yung paikot-ikot doon na syempre yung yung PNP plus yung mga in charge dyan sa Tondaligan. Pero syempre pag ganyan palagi, wag kampante lalo na kung meron kayong maliliit na mga bata. Nakakatuwa naman kasing tignan mga naliligo yung mga maliliit na mga bata, pamilya. Na tayo, kinalakihan natin yan nung nasa elementary high school tayo, every weekend halos. Ang itsura pa ng Tondaligan, mga simpleng shed lang, isang 4 na poste ng kawayan, tapos yung bubong niya ay yung dahon ng nyog. Ako hindi ko kinalakihan niya kasi nga walang beach sa amin. Pero yun nga, kapag bisita ka talaga, kapag walang beach sa inyong lugar, papasyal ka sa mga lugar na meron talagang beach. Talagang dinadayo. Pupuntahan talaga yan. Kahit nung Sunday nga, yung mga bakasyonista pa umuwi na sila o pauwi na. Sunday napansin ko, dami pa rin dumarating. Yung the usual pag weekend, yung mga nakatruck, truck, minibus, galing sa Nueva Ecija, Vizcaya at kung saan-saan. Ayan, pumupunta po sila sa beaches po natin. Hindi lang Tondaligan yung pinupuntahan nila. San Fabian, yan, Suki din yan, Salingayen. Pero ang pinakamalapit kasi kung galing dito sa Eastern, San Fabian at saka Tondaligan. Kaya hanggang kahapon, marami pa yung mga shed na hayahay pa rin sila. Dahil nga sa mga bisita na ito na, nakakatuwa, di ba? Isang truck sila. Tapos may kanya, yung pag ganun, kasi nung bata kami, nasa Kabilawan pa kami sa Lawak, nag-uusap-usap yan pamilya o kay magkakaibigan, kanya-kanyang dala ng baon. Tapos, syempre, hati-hati sila doon sa gastos. Sa sasakyan. Nakakatuwa kasi isang truck sila, lalong-lalo na kami. Yay! Naku, marami na naman mga customers. Pero napansin ko, kahit kayo siguro matagal na, wala nang mga nagpaparentang salbabida. Wala na. Di ba? Noon, ang dami kanya-kanyang ilang peraso ng salbabida. Ngayon, wala na. Oo nga, no? Kasi meron ng vest. Wala rin naman. Wala, yung vest yung yung nagpapasakay lang sa motorboat. Basta yun lang, bigla ko naalala. Noon, ang daming black ng makikitang ganun na bilog yung salbabida. Ayan. Pero yan po muli, paalala po natin kapag ka magsiswimming to, yung talagang super ingat. Pero kung ako talaga, kung pwede, wag na lang mag-swimming. Tignan mo na lang yung dagat. Tignan mo na lang yung ilog. Okay. Kasi nga, di ba yung sabi ko sa yung kaibigan ko, naglalakad lang sila sa may naglalakad lang sa may dalampasigan ni Tanlay Alon. Oo. So, tapos sunod-sunod. Nabuwal. Natumba siya. Oo. Tapos ni pasubsob at ngor-ngor. Ang balang lamay salming to. Ang natuwa naman ako yung kasama niya, hinabol yung sombrero. Bago niya tayo yung kasama niyang nasubsob. Pero doon, para napilay siya. Oo, na-sprain. So, eto naman, kanina meron na tayong ilang binati ng happy birthday, pero base dito sa Facebook page ng DWIC, eto, happy birthday rin kina Glenn Ezekiel Gonzalo, kay Nilda Mario Tebio, Melba Ramos po, Dan Miguel Garcia, Melchor Solis, Efren Biasura, Mar Brian Maramba, Pamela Lavidad, at andito rin dahil naka-follow siya sa DWIC Dagupan, Haris Fama. Ay, hello sir. Happy birthday. Happy birthday ulit. Ayan, sabi ni DCV yan, ang salbabida may number pa na may white paint. Oo, lahat. Merong sizes yung may malaki, may mas maliit pang bata. Oo nga, may number. Tapos ang dami-dami, di ba? The whole stretch, may kanya-kanyang apparent yun. Parang mukhang nagsalbabida rin si si IPDCV yan. Vinicio Armas. Maalala ko dyan, salbabidang ganyan. May nag-somersault yung salbabida. O di taob lahat. Those were the days. Good morning, DCV yan. And syempre, kay Mamata and Tropa. Kumusta kayo, Apo Dita? Mamata and Tropa. Kumusta ang tropa? Gang. Yan, busy sila sa na nagpaparent. Ayan. Nagpaparent ng parking. Meron na lamang 5 minuto bago mag 6:00 ng umaga. Siyempre, hindi natin makakalimutan
Diyan sa Barangay Tabang, si Achicora Aquino at Kuya Mar na ang kagaya ng ibang mga suki natin maghapon na sa DWIC yung kanilang radyo. At si Sis Grace Matro, tsaka si Nanay Dading. Ayan, yung binigay niyang chocolate, hiningi ni dadalhin daw niya sa pagchampurado niya. Sarap. Babaunin daw niya. Masarap sa yun. Saudi. Pang champurado. Okay, kahapon yung first Monday flag raising program at saka celebration ng ethics, celebration ng Pangasinan PNP, yung report nga ng ating Provincial Director, Police Colonel Arbel Merculio, wala ding naitala sa Pangasinan na injuries dahil sa fireworks. Nung pagsalubong ng New Year. Pero pagkatapos ng salubungin ng New Year, meron namang tinamaan ng bala. Pero sabi niya, hindi yun indiscriminate firing, kundi discriminate firing. Ang yung sa report, parang yata yung may nag-aaway. Ayan, sa harapan ng bahay niya. Nag-warning shot lang. Yung mama, pumasok sa bahay niya, kinuha ang baril, nag-warning shot hindi pataas. Pababa. Nag-warning shot siya pababa. Nag-ricochet yung bala, nag-bounce. Dalawa. May dalawang tinamaan. Grabe din kasi nga 'di ba sabi, wag sa taas kasi bababa bababa. Ayun naman sa baba na nga tumaas pa rin. Oo, tumaas. Di wag magpaputok na lang, ganun na lang. Tsaka magpapacify ka, kukuha ka ng baril, di siya ngayon ang may problema. Kaso pinasok yung bahay niya eh. Pinasok ba? Oo, sinasabi mo, hindi ba pinasok? Hindi, ang sabi kasi nag-aaway dun sa harapan ng bahay niya. Imbis na ipapacify niya. Baka kamag-anak naman niya yung inaaway din. Sabi, tunda kayo! Natoy paltog, nag-warning shot sa baba. Oo, pero yun naman, di naman niya sinadya sa baba lang. Parang Okay, yan, lumilipad na yung helicopter, bababa na yung siguro yung susunod na magpo-programa. Ayan, good morning kay Ernesto Mosada Jr., kay Freddy Liavore, Jean Magsano, Oscar Dolormente, roll call na to, Napoleon Co, Ariel Lorenzo Forbile. Madam Rose Marite. Madam Rose good morning. Kay Aurea Arias de Guzman, wala na sila sa Sabangan, nasa na daw sila. Bunuan. Yung nila, yung pangarap nila na maiwanan na nila yung forever baha. Oo. Paano yung bahay nila? Susunod na itatanong ko yun. Oo kasi nga naman, halos araw-araw. Katabi nila yung ilog eh. Tsaka araw-araw high tide. Araw-araw baha doon sa kanila. Tsaka isla talaga yung sa Lapingaw. So yung mga bata pupunta sa school, sasakay sila ng motorboat. Ayan. Kay June Agas, ayan, naka Facebook Live din si... Good morning kay Jerome. Ayan, si Sis Gracielda Matro. At nanonood sa Facebook si DC Bian. Kay Glory Sanchez Maramba, good morning. Estrella Carmelo, Randy Manawis. Si Cecilia Morante, pinapag-greet din niya syempre si Yayo Yoko Batutay. Si Kuya Benjitan, nakuha mo na ba? Hanap na ba yung wallet na nalaglag na naglalaman ng 6 na debit card, tsaka mga IDs, at marami pa, at tsaka yung 10,000. Hindi na robali yung 10,000. Hindi na robali yung cash kasi basta may balik lang yung mga yung mga IDs at tsaka mga iba pang mga importanteng mga cards na nandoon. Ayan. Okay, mga kaibigan, ganap na pong 6:00 eksakto ng umaga. So wala na po tayong sapat na oras. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa. Sa programa Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side, si Ka Edwin Ino. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon.